Isa ka rin ba sa mga nagbabalak maging delivery rider kagaya ko? Isipin mo muna ng maigi bago mo pasukin yung ganitong trabaho. Almost 7 years na ako sa ganitong larangan pero until now hindi pa rin ako nagsasawa mag-deliver. Hindi ko naman ma-explain kung bakit pero dito talaga ako nagiging masaya lalo na kapag paiba-iba yung weather. May mga times kasi na bigla na lang uulan kahit sobrang tirik na tirik yung araw. Kaya tapusin mo tong kwento ko hanggang dulo. Sino ba naman ang hindi gugustuhin maging delivery rider dahil dito hawak ko lahat ng oras ko. Oo, kahit anong oras ko gustuhin umuwi, makakauwi ako. Sa pagiging delivery rider, nakadepende kasi sa sipag mo kung paano ka kikita. Pero hindi lahat ng delivery rider araw-araw may tsamba. May mga times pa nga na makaka-encounter ka ng customer na sobrang maldita. Tapos yung ibang customer naman sobrang nagmamadali pa. Yung tipong parang oras lang nila yung mahalaga. Kahit traffic, sasabihin sa'yo nakamotor ka na traffic ka. Kahit anong kala nila sa motor lumilipad. Tapos kapag natapat ka pa sa stoplight na puro pula, talagang sobrang nakakairita. Tapos sobrang init pa. Tapos sasabihin nyo, ito yung pinili kong buhay, magre-reklamo ka. Hindi sa pagiging delivery rider nga yung pinakamasaya. Kung saan pa nga ako napupunta, nakakagala pa. Dahil nga sa ganitong klaseng trabaho, nakabisado ko yung buong Metro Manila. Sa sobrang kabisado ko nga, pag malapit na lang ako sa customer, gumagamit ng mapa. Pinaka number 1 dito, hindi ka uuwi ng walang kita. At pero kung pamilyado ka, wag mo sila ditong iasa. Mas maganda kasi kung may trabaho ka talaga. Tapos gawin mo na lang itong sideline. At kung sobrang sipag mo naman, mag-sideline ka pa ng iba. May mga araw din kasi dito sa pagiging delivery rider na sobrang tumal. Yung tipong kala mo wala ka nang makukuhang biyahe sa sobrang tagal. Tapos kung kailang makakuha ka na ng booking tsaka pa ika-cancel ng customer. Yung iba pa nga kala mo presidente, hindi matawag-tawagan. Sasabihin pa nga nung iba, boss palabas na ako, pantay lang. Pero yung totoo, naguhugas pa pala ng pinggan. Tapos pinaka-hassle talaga rito sa pagiging delivery rider yung inyong mapaparadahan. Yung ibang customer kasi papakyatin ka sa taas hanggang sa dulo ng walang hanggan. Bilang delivery rider, syempre kailangan din natin silang maintindihan. Sa katunayan niya, kahit hindi na magbigay sa akin ng tip, basta mag-thank you, ang sarap pakinggan. At kailangan pag pinasok mo yung pagiging delivery rider, maging matyaga ka, maaraw man o umulan. At kailangan hindi ka antukin na tao para hindi ka madisgrasya sa daan. At sobrang dami mo rin may encounter na hassle dito, kailangan marunong kang gumawa ng paraan. Bukod din pala sa pagiging delivery rider, meron pa akong ibang pinagkakakitaan. Kapag ito lang kasi baka mamalimos na ako niyan sa daan. Sa totoo lang, hindi na ganun kadali kumita ngayon dahil sobrang dami ng delivery rider sa lansangan. Kaya kung gusto mo maging delivery rider, mas maigi ng pag-isipan. Kaya kung may trabaho ka ngayon, dapat mo yung pasalamatan. Huwag mong ipagpapalit o iiwan yung trabaho mo para lang maging bakbakero ka sa daan. Kaya saludo ako sa mga katulad yung delivery rider. Lagi tayong mag-iingat at sana lagi tayong kumita ng malaki. At huwag nyong kakalimutang magdasal bago kayo bumiyahe. So ano pa inaantay mo? Like and follow mo na ako tapos i-share mo na rin tong video. Kung ayaw mo, bahala ka. Sana hindi ka makatulog ng 3 linggo. So ano pa inaantay mo? I-click mo lang yung follow dyan sa baba ng video sa tabi ng pangalan ko. Maraming salamat sa panonood. Peace out!